Hi guys, welcome to our vlog. Dito nga pala tayo sa JMCD Food House. At ngayon, interview natin ang mayari. Ako nga pala, ang food critic na si Rain de la Cruz. At ako naman si Iron Geraldo May, kakapartner ni May de la Cruz. Food addict. Okay, so sige halina at interview natin ang may-ari. Ang JMCD Food House ay isang local restaurant o karinderya sa may Cavite City PN sa may Plaza Soledad. So, halina't simulan natin ang interview. Magandang hali po at maraming salamat po sa inyong pagpayag po sa interview namin. Yes. Miss Neftali po. Gano'ng katagal na po kayo dito titinda sa PN? Kung yung store, actually, hindi naman ako may-ari at nag-serve, gano'n. Siguro, ako kasi mga 2 years na. Pero itong store, siguro mga 2 years. Meron po kaming walang tanong tungkol sa supply at demand po. Saan? Sa supply at demand po. Okay. Ito po ang una naming tanong. Yeah. Paano po ninyo nasisiguro na hindi makakapos ang inyong supply para sa mga ingredients pag nagluluto? About that, sinisigurado namin before mag-prepare ng mga foods, syempre kailangan naka-order kami one day before. Hindi mismo yung araw na yon kasi lutuan na yan. May mga parang listahan po ba kayo? Yes, may mga listahan syempre. Nakakontrol niyo po ba yung mga presyo po nila? Of course, yes. We have our own price for the food. Paano naman po, kapag halimbawa naman po ay nakapost kayo sa supply, paano po nyo ito pinagkakasya? Ano po ang paraan na ginagawa? For example, tapos sa supply, automatically, papunta kami ng market para bumili. Kasi may sasakyan naman yung amo ko. Mahirap po ba sa inyo na nawala po kayo ng supply hanggang tinda po kayo na bigla po kayo mauubusan? Actually, hindi naman kasi ready naman kami sa lahat ng luto namin everyday. Kasi nakaset up lahat yan. So, hindi dadating kami sa punto na may mauubusan kami ng supply. For sure na may supply kami. Ang hirap lang po anong parang po ang ginagawa niyo upang mapanatiling sariwan at malinis ang inyong mga stock na ingredients para hindi kayo masiraan at mapansin? About that, syempre meron kaming refrigerator. Right? Nilalat namin lahat yung mga food para kinabukasan, syempre, malinis. Paano niyo po malaman po kung malinis po ang binibili niyo sa palengke? Mahirap po ba magtiwala sa mga ganun po? Hindi. Kasi actually, may suki naman kami na puro fresh yung aming mga food. Or meat. Parang doon po kailangan nabili po. Yes. Oo. Hindi kami nabili kasi doon sa mga pagkabila. Meron kami talagang sinigurado na tindahan para doon kami bumili at para sure na talagang fresh yung titinda namin. Paano po kayo nag-adjust kung anong presyo ng ingredients ay biglang tumaas sa merkado? Ano po ang ginagawa nyo para hindi magreklamo ang iyong mga suki sa biglang pagtaas ng presyo ng pagkain? Actually, kung doon sa price, for example, mahal yung bili namin ng ingredients, same price pa rin, ina-adjust na lang namin sa Serve po. yes. May nahirapan po kayo pag may nag-ikaw kung ba't po tumas ang presyo. May na-ikaw na lang po ba kayo? Minsan, pero actually lahat naman satisfied yung aming customer, lalo na dyan sa City Hall, mostly. Ano po ba ang parang specialty niyo? Naulang? Abo. Okay, kung specialty lang, meron kami talaga, ang pinaka-specialty namin talaga, actually yung sinigang na baboy, yung laga, then yung bestseller namin yung menudo and caldereta. Actually, lahat naman siya masarap kung titikman nyo, at nakikita nyo naman, itong oras pa lang ubus na kami. Parang sa broso. Yes, sa broso, yung kabitenyo. Ang sarap. Yes. Sa inyong sariling pananaw, paano ninyo po nasasabi kung successful po ang demand nyo or benta sa isang araw o in a week? Well, para sa akin, I think 100% successful kasi mostly everyday naman ubus yung tinda namin. Konti lang talaga yung tira and kita naman namin yung customer bumabalik-balik. May parang point po ba kayo na parang kailangan po ba yung sa presyo po?
Hindi naman. Actually, hindi naman kami naghahabol ng customer. Actually, meron talaga yung sabi ng customer na pumupunta dito. Plus pa yung mga ibang dumadaan. Ano po ang ginagawa nyo kapag hindi nyo po naubos ang mga ulam na iluluto nyo sa isang araw? Actually, syempre kung may natitira, nire-rep. Pero sabi ko nga sa inyo, dito sa tindahan namin, laging ubos. Masarap kasi ang luto. Meron po bang panahon na sa sobrang dami po ng bumibili ay halos naubos na po ang tinda nyo? Yes. Yes, of course. Everyday. Ano po ang ginagawa nyo para lahat po ng bumibili ay mabigyan ng pagkain? Actually, kasi pag naubos na siya talaga, nagpo-close na kami. Actually, minsan nga hindi nga kami, wala kami pagkain eh. Nagluluto kami para lang sa amin. Parang ubos po talaga. Yeah, Simot lahat. of course. May mga panan po ba na nag-try po kayo ng mga tinda ng ibang putahe dahil sa request ng isang suki? Yes, Kaya minsan kasi nag-request ng mga putahe. Pero actually, ang tinda namin dito kasi umaabot ng 22 menu o 22 dishes. More or less. Then, minsan may naghahanap sila ng mga ibang menu. So, ready naman yung aming cook. Actually, dalawang cook namin, isang Koreana at saka isang tiga Hawaii. No, totoo yun. Yung Koreana, umalis na dito lang. Yung tiga Hawaii, umalis na. No, actually, nagkukok siya. International talaga siya. Kaso lang, bakante siya ngayon. So, we're very glad na nasa amin sila. Kaya po, naubos lahat. Opo. Okay. Sa tingin nyo po, sapat na po ang kita nyo araw-araw sa inyong business? Hindi ko masasabi yan kasi hindi naman ako umiayos. Pero ang nasasabi ko lang, lahat ng makapisusunod ng maayos, siguro very successful naman. Sige po. Maraming po salamat Maraming po sa salamat. panonood ko. Oras niyo po. Thank you very much. Wala nang question? I need Kayo, more. baka may gusto pa kayo i-add. Yeah. Baka interested. May na-encounter na po ba na nakipag-away po sa inyo na mali po binigay nyo? Wala pa naman. Actually, lahat naman love na love ako eh. Actually, lahat kami. Yes. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. Thank you. Thank you Thank so you po. much. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. At makikita naman talaga natin na ubos talaga ang pagkain. Pinakita pa nga nila sa amin ang kanilang Thursday menu at ang daming putahe. At dahil di pa ako kumakain, bumili na ako ng lunch. After we ended our interview with Miss Natalie, we can conclude that they are very hands-on with their business and very organized in terms of their work schedule. They do very well to ensure the quality of their food and their services, as well as to meet the expectations and satisfaction of their customers. As we all know, running a business is not that easy. It's a very difficult and challenging task to do. But from what we gathered from Miss Natalie's responses, they seem to be really passionate about their work and they seem to enjoy their work, especially when they work together as a team. Guys, kataas na ngayon mag-interview kay Miss Neptali doon sa kainan doon. Sa anong tiki namin, napakasarap. Sarap naman. Napatahol ako sa harap, Kaso guys. malungkot, late na namin nabutan. Medyo gusto yung paninda nila. So guys, kung gusto nyo bumili sa kanila, Dito nandito lang. lang siya guys, Sa may malapit sa Ayan o. kung saan po nakalibing si Rizal. Tada! Ay, kaya to. Andun na agad yun. Sabi niyo si Mr. Tan, napakasapuro so in Caviteño. Yun lang guys. Paalam.